Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga manghel at mga banal, at sa inyong mga kakapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawan po tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin po tayo sa ating mga kasalanan, patubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, lingid sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaluyin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamtan po namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog po namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon. Nagpahayag nga ako, tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingaan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nagtayuan. Sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Kaya nga magpahayag ka.
sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung may bukas ko na ang inyong libingan at may bangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong na ako ang Panginoon, ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga nagligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas, sa tulong ng poon, sa sariling bayan, sila ay tinipot, pinagsama-sama. Silangat kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroon nang nalumagsak sa ilang nadako at doon nanahan. Sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom, nauhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y nagipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Inialis sila sa lugar na iyon at pinabayaang tuwirang sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom, pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises
at ang turo ng mga propeta. Maminamahal ko mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga may birthday po ngayong araw na ito, happy birthday. Ang aking pagbati sa amin hong gwardiya, birthday ngayon, si Emmanuel Aguila. Tawag namin si Chief Uel. Sa mga nagdiriwang ho ng kanilang wedding anniversary, congratulations po sa mga nanonood ho ngayong oras na ito. Saan man po kayo naroroon, patuloy po kayong gabayan at ingatan ng ating Panginoon Diyos. Meron ho tayong kasabihan, tigit ho tayong mga Batanggenyo. Ang sabi ay, parang nakikipag-usap sa tuod. Ano ba yung tuod? Ang tuod ho, literal, pag nagputol ka ng halaman, ay may natitirang kaunting suloy, para ho bang basta nakatayo. At mahirap naman ho talagang makipag-usap sa isang taong parang tuod. Ay mas lalo ho namang mas mahirap ang makipag-usap sa kalansay, sa patay. Sabi ng ating Panginoon kay Propeta Ezekiel, ito ang sabihin mo sa mga tao. Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dingginin niyo ang salita ng Panginoon. Ito ho sa unang pagbasa, ang tinatawag na metaphorical fashion. Symbolic fashion. Ay napakahirap naman ho talaga kung literal na sabihin nating makipag-usap sa patay. At tanong expression nga natin, ay para naman ako nakikipag-usap sa patay. Walang kabuhay-buhay. Ay karanasan naman ho ninyong mag-asawa sa buong maghapon. Ikaw ay nagkukwento sa iyong asawa ng mga nangyari sa iyo sa buong maghapon. Nakahiga kayo sa kama, mamay harok na ang iyong kausap. Nagkukwento ka pa na yan. Yan ang sinasabing literal na walang kabuhay-buhay. Ayun namang ikaw ay ang daming gusto mong ikwento, pero hindi naman nakikinig. Parang excited ka pa man din sa mga nangyayari sa buhay mo. Parang yung attention ay wala. Sa mga anak din huy, minsan ay ganyan. Ay para namang ang kausap mo ay para namang kalansay din Ay buti kung hindi taga-kalansayan. Ay ang kausap sasabihan mo ng garin Ipagbibilin mo ng garin ay pasok sa tainga, sa kanan tainga, ay labas sa kaliwan tainga. Ay para ho bang ang kausap mo yun na nga, sabi sa unang pagbasa ay sa kalansay, sa patay. Ay yung iba naman ay talaga nakikipag-usap ko sa patay. Lalo na pag namatay na yung mahal sa buhay, ay talaga namang mahal na mahal ko ika namin. Mahal na mahal ika. Salamat sa pagmamahal, mga ganyan-ganyan pa. Sabi sa ating unang pagbasa ay, ito yung, kasi nangyari ho sa bayan ho ng Huda, ito ho isang malaking, hindi naman ho probinsya, kundi region nung una sa bayan ng Israel. Halos lahat ng mga tao doon ay pinatapon sa bansang Assyria at Babylonia sapagkat sinako po yung Israel Kaya yung mga Israelita ay para ho sila mga patay. Bakit? Nawala na ho sila ng pag-asa. Kaya nga ho, yung pag-asa na ito ay
Pilit at pilit, sinasabi ng propeta Ezekiel na huwag kayong mawalan ng pag-asa para kayong mga kalansay na wala ng buhay, hihingahan kayo ng Diyos. Yan ho ang wag na wag mawawala sa ating mga tao. Ang mawalan ng pag-asa. Kita naman ho ninyo, pagtutulog kayo, nasabihin nyo, sige, usap na lang tayo bukas uli ng umaga. Kita uli tayo bukas ng umaga. Sino sinabi sa iyo, magigising ka pa bukas ng umaga? Yan ho yung pag-asa. Kasi yung kinabukasan ay alam mong may mangyayari pa rin maganda para sa iyo. At nakakalungkot man nung isipin, meron ho talagang tao na nawawala na ng pag-asa. May sakit, meron ng karamdaman, parang anting niya sa sarili niya ay siya inutil na, wala nang magagawa. Para ho bang inihintay na lamang ay kamatayan. Pero sabi ko nga ho, hihingaan ho tayo ng Diyos. At tayo bibigyan niya ng pag-asa. Kung ang pinoproblema mo naman na itsura mo, baka naman ho talagang wala ng pag-asa yan. Para sa atin, yung pag-asa na ito ay minsan ho, kahit naman ho kami mga pari, ganyan din. Sapagkat sabi sa unang pagbasa, kahit sa mga kalansay, ay ipahayag ang salita ng Diyos. Kahit sa mga patay. Kaya kung mapapansin ho ninyo, kami mga pari, paulit-ulit na rin naman Kayo, sasabihin nyo, si Father, paulit-ulit na lamang ng sermon. Yun na rin. Wala nang bago. Yun na rin. Naalala ko nga yung isang kwento ng pare na sa isang chapel, di nagsesermon, meron hong isang nakainom na. At ang sabi, Father, na may naisermon na ninyo nung kayo nagmisa dati, wala kang bago. Di si Father na may tuloy pa rin ang sermon. Sabi uli nung lasing, Father, wala na ganang bago. Yan na naman uli mamay, napi ko na si Father. At ang sabi, pag hindi ka tumigil, ikipapatulang ko na at baka mamaya ikaw mamaya mapagbuhatan ko ng kamay. Sumagot ngayon yung lasing, Father, yan ang bago. Minsan ho, paulit-ulit na rin kami. Para kaming nakikipag-usap saan? Nakikipag-usap sa tuod. Para nakikipag-usap sa kalansay. Pero hindi ho kami tumitigil. Bakit? Sapagkat kami naniniwala na yung salita namin, hindi salita namin kung hindi salita ng Diyos. Kaya itong si Propeta Ezekiel, hindi siya nanawa. Ano nga ang nangyari? Yung mga kalansay, tayuan, nagkaroon sila ng buhay. Bakit? Sapagkat yan ho ang Diyos natin. Ang Diyos ho natin ay nagbibigay talaga ng buhay. Ang Diyos ho natin nagbibigay ng pag-asa. Sa atin naman hong parteng tao, sana ganoon din naman ho tayo. Ano yung lalabas dapat din sa ating makabibig? Sana magbigay din ho tayo ng pag-asa, hindi ng kawalang pag-asa. Sana yung nalabasin sa ating bibig ay puro yung mga positive attitude. Pero ang totoo, mas marami naman ho talaga ang lumalabas sa ating bibig na hindi ho magaganda. At ito naman ho minsan ay nakakapanlupaypay sa parte ng kinakausap. At pag tayo ay nagsalita, kahit sa mga buhay, doon naman ho sila namamatay. Bakit? Buhay pa lamang ay pinapatay na natin sa ating salita. Sana ho, tayo maging instrumento, katulad ni Ezekiel, magbigay
ng pag-asa. Magbigay din ng buhay sa ibang tao. Ihayag po natin ang ating pag-ibig sa Panginoon Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating pong tugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Inihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Napurupuri ka, Diyos, sa mga Puri-puri ka, Diyos, ang malamig ka sa lipunan. Sino kagandahan loob na rin ang aming alay mula sa katas ng tubas ito ng pag-alakad para mag-inuming nagbibigay ng Espiritu. Kapuri-purihan po may kapal ngayon at kailan po. Manalangin po kayo mga kapatid upang ating paghahain ng kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami ay maging marapat na iyong paunlakan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayon. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na igo'y aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay ng sa amin ay kaloob.
Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya, kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Osana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, ang banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niyon. Iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matampos ng hapunan, hinawa kaniyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Nibuti ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago tula hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo, para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin po yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papat ni Gilbert naming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan mo't pangindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berheng Maria na ng Diyos ni Poong San Jose na atin din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa ito sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaan ng loob at lakas ng loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin
ang loob mo dito sa lupa. Aming kakain sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Sa lahat iniling po namin kami at diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkaloob po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo. Bigayan po kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung minamahal ko mga kapatid, dito ang Kordero ng Diyos, itong Kristong muli na buhay, sinagali sa makasalan sa libutan, mapalit po tayong lahat ng mga inanin sa kaniyang banal na pigi. Panginoon, di ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsalo-salo sa pagkain mong bigay. Ay mihiling ng lakas mong inilalaan upang ang gandahan loob namin madagdagan. Sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan na nagpapaalam sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain po kayong lahat, kasama na po niyo mga mahal sa buhay at buong pamilya ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa po ay naialay na, taglayin po ninyo ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat.